Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Ang kwento ni Baek Jung-hyuk noong bata pa siya, ay anak siya ng Heavenly Demon. Ang tatay niya ay itinapon siya sa malalim na hukay na bangin, para mapatunayan na si Baek Jung-hyuk ang karapat-dapat na anak niya. Sinabi niya na kailangan niyang mabuhay sa mahirap at malamig na lupa upang matanggap siya. Ang tatay niya ay walang awa sa anak niya, dahil sinabi niya na kumpara sa ibang anak niya na 12, ni isa ay walang kwenta kung mamatay sila. Sinabi niya na kung mamamatay lahat ng mga anak niya, kailangan niya lang gumawa ng marami upang makapagsimula ulit. Sinabi ng tatay niya kay Baek Jung-hyuk na kailangan niya na patunayan ang halaga niya bilang anak niya. Sinabi ng tatay niya na kailangan niya maging hari sa ilalim ng bangin. Sinaktan si Baek Jung-hyuk ng isang binatilyong lalaki. Sinabi ng binatilyo na dahil anak siya ng Heavenly Demon, kaya siya pinadala dito ay nakitaan siya ng espesyal na bagay. Dahil doon, si Baek Jung-hyuk ay gustong gumanti ng atake sa binatilyo, pero siya ay madaling na-counter ng isang suntok ng binatilyo. Habang linalaban ni Baek Jung-hyuk ang binatilyo, pinapanood lang sila ng mga bata. Pero si Baek Jung-hyuk ay patuloy pa rin siyang binubugbog ng binatilyo. Sa kabilang eksena, kinagabihan sa palasyo ng Dimitri, makikita ang ating bida na nagpapahinga sa isang bathtub. Ang ating bida ay nakakaramdam ng mabilis na pagkapagod dahil ang ginagamit niyang katawan ay mahina. Pagkatapos ng ating bida na magising sa bagong mundong ito, marami siyang naranasan. Karamihan dito ay ang grupo ng Blood Fangs ang utos na puksain sila. Si Roman ay walang pagsisisi sa nagawa niya. Naaalala ng ating bida kung paano niya hiniwa-hiwa at pahirapan ang mga kalaban niya sa ibang pamamaraan kung paano paslangin sila. Ang ating bida ay walang pakialam dahil siya na ang bagong pagmamay-ari sa katawan ni Roman. Ngunit magiging delikado siya kung lalabas siya katulad ng ginawa niya, dahil hindi niya alam kung paano tumatakbo ang mundong ito, at nabawasan din ang lakas niya kumpara sa katawan niya dati. Nag-iisip siya ng gagawin niya kung paano niya masosolusyonan ang problema niya. Biglang tinawag siya ni Hans, dahil gusto siya kausapin ng tatay niya. Sa loob ng opisina ng Lord ng Dimitri, sinabi ni Jonathan ang mga nangyari sa teritoryo ng Lawrence sa Lord niya. Nagtataka si Baron Romero sa pagbabago sa ugali ni Roman. Sinabi ni Jonathan na iba na ang kilala nilang Roman na tanga. Sinabi ni Baron Romero na ang anak niya si Roman ay sakit sa kanyang hinlalaki, dahil siya ang nag-iisang anak niya na walang kahanga-hangang tungkol sa kanya, at siya lang tanging anak niya nakaranas nung siya pa lang ay isang commoner. Nung kabataan pa ni Baron Romero, na isa pa siyang commoner na tao, binigyan siya ng batang Roman ng isang candy habang siya ay nagtratrabaho. Pinagsabihan niya ang batang Roman na hindi siya pwede pumunta sa trabaho niya dahil baka mapahamak siya. Pero ang batang Roman ay natutuwa sa tatay niya dahil buong araw siya nagtratrabaho, kaya binigyan niya siya ng candy. At sinabi niya sa tatay niya na kainin niya kaagad ang binigay niya, at umuwi siya ng maaga sa bahay nila. Naalala ni Baron Romero si Roman nung bata pa siya, kaya hinihiling niya na maging masaya ang anak niya. Kaya pinapaboran niya palagi si Roman, at binibigyan ito ng maraming allowance upang hindi siya magsaya sa kahirapan, subalit siya ay nagkamali ng desisyon. Pagkatapos niya sabihin lahat kay Jonathan, sinabi niya na sinukuan na niya si Roman. Pero pagkatapos marinig ni Baron Romero ang mga ginawa ni Roman, tapusin ang mga Blood Fangs, dahil doon inaasahan niya na magkakaroon siya ng pag-asa muli. Dumating na si Roman sa opisina ng Lord ng Dimitri. Sinabi ni Baron Romero kung nagawa ba ni Roman ang mga nangyari sa teritoryo ng Lawrence. Iniisip ni Romero kung nagawa niya yung tiyak na may nakahanda siya na para lang kay Roman. Gusto ni Baron Romero itama ang pagkukulang niya bilang ama kay Roman. Dumating na si Roman sa opisina niya. Sinabi ni Baron Romero na narinig niya na tinalo niya ang buong Blood Fangs. Nakita ng ating bida ang tatay niya, at naramdaman niya na gusto marinig ang sasabihin niya, pero kung sasabihin niya ang katotohanan, tiyak na magiging masaya siya. Nasa isip ng ating bida, kung makakamit niya mga tagumpay na labis inaasahan nila, ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto o mga hamon sa hinaharap. Pero kung outrage siya ngayon, ay maaaring magkaroon siya ng oras para sa sarili upang lumakas siya. Iniisip pa ng ating bida kung sasabihin sa tatay niya ang katotohanan o itatago na lang niya. Balik sa eksena kung saan sinasaktan ng batang Baek Jung-hyuk. Patuloy pa rin binubugbog ng binatilyo si Jung-hyuk dahil napakahina niya. Nakapulot ang ating bida ng bato, at hinampas ito sa binatilyong mayabang. Tinamaan siya sa bandang mata, dahil sa paghampas ng ating bida. Kaya nabigyan
binigyan siya ng pagkakataon na gumanti sa binatilyo. Ito ay patuloy niyang pinaghahampas ng bato hanggang ito'y mawala. Natatakot ang mga bata sa ilalim na kuweba, dahil sa pagtalo ng boss nila. Naalala ng ating bida nung kabataan niya, ang mga magulang ay pinoprotektahan ang mga anak nila, pero siya ay naiiba, dahil siya sa mundong ito ang mga malalakas ay naghahari. Pinaalam ni Baek Jung-hyuk sa mga bata na sabihin sa lahat ng tao sa kuweba na ito, ang tao na tumalo sa boss nila ay siya. Dahil doon si Baek Jung-hyuk ang naghari sa kuweba nung bata pa siya. Balik sa kasalukuyang kung nasaan ang ating bida. Sumagot ang ating bida sa tatay niya na siya ang gumawa nung. Hindi alam ng ating bida kung paano itatago ang pagiging superior niya.